Gabi na nga at eto nga, ibising-busy na nga si Mama siya. May mga bisita kasi kaming dumating dito sa bahay. 4:30 na nga ng hapon at sinundo ko na nga yung mga bagets sa school. Yes mga mi, tama nga kayo, lahat ng mga yan ay mga anak ko, charis. Joke lang naman mi, mga kaklase nga pala ni Kuya Sian ng mga yan. Eto na nga at nagpaalam naman si Kuya Sian sa akin. Bilang isang nanay, wala namang problema. Para sa akin, bilang nanay, mas gusto ko pa yung mga kaibigan ng mga anak ko ang pupunta ng bahay. Kaysa naman yung mga anak ko pa ang gagala sa ibang bahay, charot. Bago naman ako pumayag mga mi, sinabi ko naman kay Kuya Sian na sabihan yung mga kaklase niya na magpaalam ng maayos sa parents nila. Nung nasundo ko na nga silang lahat doon sa school, tinanong ko na din sila na kung alam na ba ng parents nila at pumayag at sabi naman nila, opo tita. Kaya ito, welcome ko na din sila sa bahay dahil naman masaya din naman ako na may kasama yung mga anak ko. Pagkadating ko nga ng bahay at eto na nga lang, nagluto na lang ako ng dinner namin. Hindi na nga lang ako nakapagpamalengke mga mi dahil nga biglaan ang mga pangyayari. Charis. Yes mga mi, biglaan nga ang pangyayari dahil akala ko naman ay sa weekend sila dito matutulog. Dahil wala nga silang klase nung Friday, kaya nung Thursday na, ayan, dito na sila sa bahay. Sa mga oras na yan mga mi, habang nagluluto ako, nilapitan ko nga yung mga bagets. Chine-check ko kasi kung ano yung ginagawa nila sa computer, kung ano yung pinapanood nila. Kalipas nga ang ilang minuto at eto na nga, kumakain na nga kami ng dinner. Habang kinukuhanan ko nga sila ng video dyan, napapaisip ako kung paano kung ganito karami ang anak ko. Diyos mayo maring yung sa 3 bagets ko pa nga lang ay hirap na ako. Yes mga mi, aminado naman ako na nahihirapan din naman ako minsan. Pero pag naglalambing na yung mga anak ko at tinititigan ko din sila, thank you Lord ka na lang talaga sa blessing na ibinigay sa akin. Kaya nga si Kuya Kiel, yung pangalawa ko, sabi ko nga sa kanya na bilis-bilisan niya naman yung kumain dahil ang dami ko pang gagawin. Natanong ko nga yung mga bagets dyan kung saan nila gustong matulog, kung sa kwarto ba o dito na lang sa sala. Pero dahil gusto nga nila ng privacy, abay gusto nila talagang dito na lang sila sa kwarto. Alam nyo na mga mi, basta big boy na at puro boys. Gustong gusto talaga nila magbanding na sila lang na walang kontrabida sa buhay. Charot. Going back nga pala dito sa ginagawa ko, tinawag ko nga si Kuya Sian. Sabi ko nga tulungan niya na nga ako dito. Linisan at nagpalit na rin naman ako ng bedsheet namin. Dahil gusto ko pag matulog yung mga bagets lahat dito, abay komportable naman sila. Sabi ko nga sa mga kaklase ni Kuya Sian na feel at home lang sila at huwag silang mahiya dito. Kami naman ang dalawang maliliit kong baget, abay sa sala na lang kami matutulog at doon nga kami manunood ng movies. Medyo napapagod na rin ako sa mga oras na yan mga mi, pero go lang, push lang natin to, laban Japan. Iba na talaga pag may nagbibinata ka ng anak mga mi. Sabi ko nga sa ibang mga vlogs ko, iba na nga mga kabataan ngayon. Katapos ko nga maglinis dyan sa kwarto, ayan na nga, chinek ko sila. Syempre, kumatok na muna ang mama nyo at nagpapaalam ako, napapasok. Wala lang, chine-check ko lang sila kung ano na bang nangyayari sa kanila dyan, charot. Tingnan nyo naman si Kuya Sian, abay ngiting tagumpay, ang saya-saya niya at kasama niya yung mga friends niya. Natanong ko kasi sila kung gusto man nilang manood ng movie. Bay, ang mga batang ito, mas gusto pa nilang magkulong doon sa kwarto. Kaya ito, bumalik na nga ako dito sa kusina at maglilinis na ulit ako. At hinayaan ko na lang muna yung mga bagets doon sa kwarto para mag-enjoy naman sila na sila lang. Tulad ng sabi ko sa inyo mga mi, abay iba na rin ang kabataan ngayon. Kailangan na rin nating makisama. Kailangan paminsan-minsan at pang may time tayo, abay mag-a-adjust din tayo sa mga anak natin. Charis. Pagkatapos ko nga doon maglinis sa kusina, eto, sinunod ko namang linisan ay itong sala namin. Isa talaga to sa mga dahilan kung bakit ilang araw din ako hindi nakapag-upload dahil busy-busy nga ang mama nyo. Charot. Mula talaga na nag-grade 7 na si Kuya. Ayun lang naman ang nangyari ito na may kasama siyang mga kaklase niya sa bahay. At dahil intindihan naman ng mama nyo na pag ganyang mga edad, nasa stage talaga sila ng curiosity. First time pa talaga ni Kuya Sian na nagpaalam siya sa akin na may bisita nga siya sa bahay at dito matutulog. Sa totoo lang mga mi, ay nagulat ako pero masaya naman ako dahil hindi siya nagpaalam para makikitulog sa ibang bahay kundi nagpaalam siya para dito matutulog yung mga kaklase niya. Isa talaga yun sa mga rules na sinasabi ko sa anak ko. Hindi talaga pwedeng umalis-alis siya ng bahay at dito lang talaga siya. Kung gusto niya, abay magsama siya ng kaklase niya. Hayaan ko na lang sila doon sa kwarto dahil alam kong madaling araw na talaga yan sila matutulog. At okay lang naman dahil kinabukasan yan ay wala namang pasok. At in fairness naman sa mga batang ito, mababait naman sila at magalang. At yun naman talaga ang importante doon mga mi. Yun naman talaga lagi kong pinapangaral kay Kuya na piliin niya yung magiging kaibigan niya dahil isa akong kontrabidang nanay sa buhay ng mga anak ko. Charot. Kilala ko talaga yung mga friends ng anak ko. Di ko lang din alam mga mi kung ako lang ba ito o kasi yung klaseng nanay ng mga bagets ko na dami kong tinatanong sa kanya. Minsan nga ay naiinis na nga yung anak ko. Charis. Wala lang, feeling ko lang talaga ay gusto ko maging updated ako sa buhay ng anak ko dahil ayoko namang malagay ako sa alanganin na masusurprise na lang ako sa mga ginagawa ng anak ko na wala akong alam. Ganun talaga siguro mga mi. Pag
karir na talaga yung pagiging full-time mom. Charis. Naaalala ko, maghahating gabi na talaga ito. Ba, hindi pa ako tapos sa paglilinis. Ano pa nga bang mangyayari? Syempre, solo ko naman ang gawain dito sa bahay. Mabuti na lang din at sanay na rin naman ako na wala akong inaasahan, wala akong inuutusan. Syempre naman paminsan-minsan ay si Kuya Sian ngayong katuwang ko dito sa bahay. At dahil may bisita siya, kaya excuse siya ngayon. Kaya hinahayaan ko na muna siya dyan, maging senyorito. Charis. So that's it. I'm your Mama Siang. Maraming salamat sa panunood at maraming salamat nga pala sa pag-follow ng bago kong page. Hanggang dito na lang muna and see you on our next vlog. Annyeong!